Hi guys! Welcome back to my channel! Sa sobrang busy ko at sobrang daming trabaho, ngayon lang kami nakapagtayo ng Christmas tree. So magtatayo ako diyan ng Christmas tree. Nitong nakaraang araw ay talagang grabe ang pagod ko kasi sa trabaho at saka sa mga bata. So marami akong inaasikaso, marami akong ginagawa. Kaya medyo late yung pagtatayo namin ng Christmas tree. So ito minamadali ko na yung ito yung pagbubuka ng kanilang mga dahon para ma-decorate na ng aking mga anak. So every year, meron kaming tinatayong Christmas tree at katulong ko yung mga anak kong mag-decorate ng Christmas tree. Yung mga anak ko may mga ginagawa pa sa kanilang mga kwarto kaya inumpisahan ko na agad itong pagbubukan ng mga dahon para ma-decorate na namin. So ito yung mga ilalagay namin sa puno ng Christmas tree, yung mga Christmas balls at yung iba't ibang mga decoration. Karamihan sa Christmas balls ay galing sa kaibigan ko. Pati itong Christmas tree na tinayo ko. Nung isang araw nga ay tumawag yung kaibigan ko kasi kung gusto ko raw kunin yung luma niyang Christmas tree at yung mga decoration. Kasi may bago siyang Christmas tree at hindi niya kailangan yung maraming Christmas balls. Ang sabi ko nga ay kukunin ko kasi sayang naman kung itatapon niya kasi maganda pa yung Christmas tree at maganda rin yung mga Christmas balls. Mahal kasi dito sa Switzerland kung bibili ka pa ng ganito. So ito nga inimpisahan na ng mga anak ko ang mag-decorate ng Christmas tree. Ang sabi ko nga sa kanila ay unahin muna nila isabit yung mga Christmas balls. At sa huli na lang namin isasabit yung iba pang mga decoration. Tumulong na nga ako diyan para mapabilis ang pagde-decoration kasi itong anak kong babae ay medyo walang sa mood mag-decorate. Siguro pagod siya. Nakasimangot talaga siya dyan habang nagde-decoration. Ang sabi ko nga sa kanila dapat masaya kami na mag-decoration. Ang lungkot ng pagdidekorasyon namin dyan, lahat nakasimangot. Inintindi ko na lang sila na baka nga pagod sila pero kailangan nila akong tulungan sa pagde-decoration kasi maraming kaming i-decorate, marami kaming isasabit kasi malaki rin yung puno na to. Ito nga at marami na silang naisabit na mga Christmas balls pero ang dami pa talaga naming kailangan isabit. Nahulog. Eto nga't gumaganda na ang aming Christmas tree. So marami na talaga kaming naisabit na mga decoration dito. So, sa wakas, natapos na rin namin ang pagde-decorate ng aming Christmas tree at sobra talaga akong natuwa. Sobrang ganda ng ginawa namin. Sobrang ganda ng ginawa ng mga anak ko. Sobrang nakaka-proud. Sobrang nagandahan ako sa resulta. Etong Christmas tree na to ay may sarili ng ilaw dun sa dulo ng bawat sanga niya, bawat dahon ay umiilaw at iba-iba yung kanyang ilaw. So napakaganda kung medyo madilim kasi makikita mo yung kanyang mga ilaw.
So, hindi na namin kailangan maglagay pa ng Christmas lights. Marami pa rin talaga kaming hindi na ilagay na decoration kasi punong-puno na talaga yung puno niya ng decoration. So, ayoko naman mag-overcrowded. Naglagay na rin pala itong anak kong babae ng mga regalo. Ito yung mga regalo niya sa amin na ginawa niya sa school. So, inilagay niya lang yan sa ilalim ng Christmas tree. So, yung mga anak ko nga ay napagod at wala na talaga ang sobrang gana dito. Hindi man lamang ngumingiti-ngiti. Pagod na talaga, lalo na itong aking bunso. Pero proud na proud naman ako sa kanila na tinapos nila ang pagde-decorate ng Christmas tree. So, dito ko natatapusin ang aking vlog. At Merry Christmas po sa inyong lahat. And thank you for watching. And please like and subscribe and share my video. Bye!